Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Eto nga pala ay noong linggo lang, maaga nga pala kami umalis. Sila ate at bunso, dito ko na pinakain sa sasakyan ng breakfast. Di bali nagdala nila ako ng tinapay at Yakult nila. Dahil linggo nga ngayon sa mga nonood, alam niyo na kung saan kami pupunta. Kung hindi, sa church po. Ngayong araw nga pala ay dalawang church ang pupuntahan namin. Naka-assign nga pala si daddy sa opening prayer kaya kami na andito. Suporta ba? Suporta. At para makasama rin ang ibang churchmate, sabi ko nga sa inyo, walang kapaguran ang mga nagmamahal sa Diyos. At nung natapos na nga ang service sa Handa, yung iba pupunta sa Anjo Church at kami naman sa Miyaken. Medyo malayo-layo rin nga pala ito sa amin. Pero bago yun dahil lunchtime na nga, sabi ko kay daddy pumunta kami dito sa supermarket para bumili ng makakain. Ang kulit nga nitong store na to, akala namin supermarket lang siya pero halos lahat na andito na. Hindi ko na nga nakunan kasi nagmamadali na rin kami niyan. Siguro next time na lang. Bale, nagkanya-kanyang kuha na lang kami nila ate, bunso at daddy. At habang nasa daan na nga kami, kumakain na rin kami niyan. At nung natapos na nga ang mahabang biyahe, naandito na nga pala kami sa church. Bale, branches pa rin ito ng church namin, ng HWVCI Church. Kaya naman kung naghahanap ka ng Christian church dito sa Miyaken, pwede kang mag-leave ng comment at mag-message sa akin. Ay teka, munti ko na makalimutan tong phone ko. Tara, pasok na tayo. Hisashiburi nga pala akong pumunta dito. It looks like ano? Hindi pa nga pala nag-uumpisa ang service dyan kasi nag-aayos pa lang kami. At ito nga ang taga-piano namin ng magandang dilag si Tita Raquel. At ito naman ang mga kasama natin sa backup si Ate Cathy, si Ate Rose at Bam. At ito nga ang tagapagsalita natin ngayon si Tita Raquel. Ang dami ko ngang natutunan ngayon. Totoo nga na kahit saan tayo pumunta or kahit anong aspeto pa ng buhay natin kapag wala ang Diyos, hindi natin kaya ang lahat. Maganda talaga na nakakakinig tayo ng salita ng Lord kasi nagbibigay ito ng wisdom at knowledge sa atin. Ano ba naman yung isang araw lang at kaunting oras na ibigay natin sa Lord at magpasalamat? O siya, balik na ulit tayo dito sa video. Tapos na nga pala yung service. Ngayon naman ay may pupuntahan tayo. Di bali, first time ko lang dito pumunta. At matagal ko na rin gustong pumunta dito. Nakikita ko lang to sa mga pictures dito sa Cafe Enzaka and Snowa. Tara, pasok tayo. Di bali, naimbitahan pala tayo dito. Pagpasok mo pa lang dito, ang ganda na ng ambience. Unang bungad po pa lang, eto na yung makikita mo. Mga Philippine food. Nagniningning na nga yung mga mata ko dito. Kasi gusto ko na kaagad bumili. Hisashiburi din ako makakita ng Philippine food. Naimbitahan nga pala tayo dahil meron ngayong magse-celebrate ng birthday ngayon. At eto nga pala si Ate Cathy, siya nga pala yung may-ari neto. Napaka-generous nga niya at halos lahat din sila, nakakatuwa nga sila. Lalo na yung pag-welcome nila sa'yo. Akala nyo'y sobrang yung tagal na magkakilala. Hi, Hi, Ma'am Shi. hello mga moms sa Japan. Please. O diba, ang kulit lang? At eto nga si Ate Rachel at si Tita Raquel. Videohan ko daw yung pinagagawa nila. At hindi ko nga ini-expect na maghihimay pala sila ng isda. Ilalagay daw nila ito sa pasta. Talagang masarap yan. May lasa na, pinalasa pa. Ay, Siri. At eto nga, hinihintay pa nga namin yung mga kasamahan namin at yung may birthday. Sabi nga namin ni Daddy, upo muna kami dito. At eto nga, pinakita pa niya yung bunbunan niya. Hi guys, dito na siya ngayon. Pamain na lang po if gusto nyo sa mga taga-Aichi dyan. Skyflakes, cracker sandwich, peanut butter. Ano lang to? 600 yen. You want cheap tea? Ayan, cheap. Mura lang to kasi cheap tea. Cheap. Cheap daw kasi kaya cheap. Tapos, gusto nyo lang, buy John. Bye, John. Bye, John. Yung bagong name naman. Makakauwi na tayo kasi bumili ka na. Gusto nyo lang buy John. First class buy John.
At dahil wala pa nga yung iba, nag-trip na to si Bam o mag-mine muna daw kayo. Sabi nga niya, hindi daw kami makakalabas kapag hindi kami bumili. Kaya naman eto si Daddy na pabili na. Maya-maya lang nagdadagsaan ang ating mga kapatiran. At eto nga yung mga hinanda nila. Nagustuhan ko nga pala yung ampalaya nila. Lalo na itong sardinas, isashiburi. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa kwento ngayon. Merong nagtanong, how do you measure your happiness? Sagot ko dyan, you don't measure their people na nakapaligid sa'yo. You measure it by the person within yourself. Sa ating sarili, tayo nakadepende kung kailan tayo magiging masaya. Marami kasi sa atin na tila nakaluwa na ang mata sa pilit hinahanap ang saya sa buhay ng iba. Wherein, mas totoong buhay na banda, we can create our own happiness. Piliin mong makabilang sa mga mangilanlan na tao na binayayaan ng determine na tunay na makakapagpasaya. Kapag natutunan mong makita ang tunay na saya sa simple at humble, it will make you home happy and it will create environment na ang happiness ay daylight. Hindi mo na kailangan hintayin ang birthday mo o summer vacation o bawat okasyon para i-look forward ang pagiging masaya. Stop waiting for it. Ang gawin mo, mamuhay ka sa kasalukuyan at hamunin ang sarili, paano ba ako magiging masaya ngayong araw? Kagaya na lang ngayon, linggo at walang trabaho. Siguro kung humilata lang kami at nag-cellphone, naubos lang ang oras namin sa kapanonood sa buhay ng iba at wala kaming nagawa. Bagkus pumunta kami sa church at nakinig ng salita ng Lord at nakita ang mga kapatirang masaya at masaya na rin kami. It is always matter of perspective. Bago namin narating ang pagkalayo-layo ng church, maraming stopover para kumain o umihi, maraming stoplight, minsan traffic at masakit sa balakang kapag nakaupo ng matagal. Pero hindi namin yan inaalinta. Ang tinitingnan namin ay yung saya na nakaabang sa amin. Bagay na pwede namin gawin at langit na ang bahala sa amin sa bago naming natutunan. Sa bagay, hindi ko naman masasabi na wala kaming na-accomplish. Bagamat, masaya naman kami. Sa sarili, may natuklasan at umuwing may natutunan. Sana piliin mo rin maging masaya lagi. Yun lang po. Salamat!